Alright, so welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, dahil ito pong si Ramil Madriaga ay ibinunyag na po mga babayan. Ang mastermind, itinuro po niya mga babayan ang mastermind po, no, sa likod po ng mga nagiging destabilization plot at plano pong pag-assassinate sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino nga ba itong tao na to mga babayan? Yan po yung ating aalamin ngayon. Alright, so wag na natin itong patagalin at atin ang umpisahan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment sa comment section. At shoutouts na rin sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ito, umpisahan natin mga babayan dito po sa usapin mga babayan ng mga dummy accounts and bank transactions po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, meron po palang parang nangyaring ano dito mga babayan, money laundering, no, na ginawa etong si dating Pangulong Duterte. Grabe mga babayan ha. Okay, so ito panoorin po natin. Right, let's go. Dummy accounts and bank transaction of PRD. Despite Dummy only earning accounts. 100,000 pesos to 150,000 pesos from my services to PRD, millions of pesos went through bank accounts opened for me by close associates of PRD. I admit that during PRD's term as president, I served as a dummy for the transfer of large amount of money. These transfers were made through bank accounts that were opened under my name, which include but are not limited to the following: China Bank, Legazpi Village, Makati City; China Bank, Main Makati City; China Bank near the power station at Ayala, Makati City; PNB Makati Metropolitan Avenue Branch, Makati City; an unknown bank in Pasig City, Sirimudo. If I may interrupt, Mr. Madriaga, Comsec, kindly continue flashing on the screen the pages of the affidavit from where the resource person is reading. And kindly speak closer to the microphone, Mr. Madriaga, please. Thank you. Please continue. 25. However, I have never personally opened these accounts or appeared before the said banks to process any application in relation thereto. These were opened by people close to PRRD, who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. I was later instructed to sign an entire checkbook where the amounts and pages are left blank. I agreed to this because at the time I had complete trust in PRD and his close associates. 26. On some occasions, PRD would call me to inform me that someone from the aforementioned bank would contact me to confirm a withdrawal or encashment. Of checks. There were also instances that where PRD would instruct me to personally visit the said banks to pick up the money and bring it to Malacanang or to the designated individuals. I distinctly remember that PRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. On another incident, I was informed by PRRD that the 2 land bank managers' check which were to be delivered to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the 2 land bank managers' checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document, and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Term sharing and destabilization efforts. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However,
They also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for the Sara presidency. Grabe. After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneged on his promise, the general objective was to ensure that PBBM will only serve less than 4 years of his term as president, so that Sara, upon assumption of the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. 31. I remember that one of the plans considered was to sabotage BBM's administration by using some of BBM's own men, either recommended by PRD for appointment or allied with the Dutertes, to reveal supposed corruption issues that will serve as a precursor for an impeachment for complaint. 32. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang. Eto na, mga babayan, yung sinasabi natin. No? Kung papansinin ninyo at maaalala natin, mga babayan, last year po, maraming nangyari. No, nandiyan po yung napakaraming rally ng mga DDS, mga babayan. Andyan din po yung pagtatangkang pagpasok po nila sa Malacanang. At lumabas din po, mga babayan, itong nakaraan, no, yung video po ni Sara Duterte na kung saan may kinausap na daw po siya, no, na mag-assassinate sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kayang ito pong si Madriaga, no, ang susi po sa lahat? Kaya isa siya sa kinatatakutan talaga. Kasi kung titignan natin, mga babayan, no, lahat po ng sinabi ni Madriaga ay nangyari na po. Pero ito po ay planado na noon pa. Bago pa yung national election. Yung pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? At naalala ninyo doon sa mga nanonood po dito sa ating channel, nabanggit ko na po 'yan doon sa mga previous vlogs natin. No, na ang plano po nila, mga babayan, sa nakikita natin ay gayahin yung strategy no, na ginawa po dito kay dating Pangulong Erap Estrada. Yung plano po na yun, mga babayan, ay patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos, iupo si Sara Duterte sa pwesto, at after po nun, no, matapos po yung 2028, mga babayan, ay makakatakbo uli si Sara Duterte sa pagka-presidente. So, sino ngayon? Sino ngayon, mga kababayan, no, ang mga sakim sa kapangyarihan? Sino ngayon, mga kababayan, ang mga sakim na makaupo sa pwesto? Ang tanong, bakit sakim silang makaupo sa pwesto? Bakit ayaw nilang hintuan o ayaw nilang bitawan yung pwesto na yan? Di ba, mga kababayan? Bakit pilit nilang inaangkin yung maging Pangulo ng Pilipinas? Sino ang mga nasa likod, no, ng mga plano na to? Kasi kung makikita natin, kadikit nila. No, ito pong si Gloria Macapagal Arroyo. At yung nangyari po na yan, mga babayan, ay nagawa na po ni Gloria Macapagal Arroyo. At nandiyan din po si Hilo Garcia. Diba, mga babayan? Nakikita ninyo yung pattern. No? Parehong-pareho po ang pattern. Parehong-pareho yung plano. At lahat po ng sinabi dito ni Madriaga ay nangyari na po. At ngayon, ang option po nila ay talagang dikdikin. No, na bago po dumating ang 2028 ay talagang kailangan po mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos. And worst case scenario is yung assassination po sa ating Pangulo. 'Di ba? Palace. It was also considered by PRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. The resulting civil unrest will be used as basis to organize a group of military officers to stage a coup. 33. One of my assignments was to recruit civil groups, schools, clubs, fraternities, criminal groups, and syndicates.
'Di ba, mga babayan? Dito sinabi niya po, no, yung tungkol, mga babayan, dito po sa mga magiging plano. Kung ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw po di umano, no, may usapan daw po sila, may arrangement, no, na hanggang 3 taon lang itong ating Pangulong Bongbong Marcos. At kapag hindi raw po bumaba yung ating Pangulo by 2025, mga babayan, yan po yung mga mangyayari. So kung makikita natin, last year, ang dami po nangyari. At this year po, meron po nagsampa ng kasong impeachment sa ating Pangulo. Diba? Makikita natin yung pattern, makikita natin yung scenario, talagang nangyari. No? Yung yung mga plano at pagtatangkang kudeta. Andyan din. Diba? Kaya lang, sino ba naman tanga, mga babayan, ang tatakbong Pangulo ng Pilipinas, no, ang papayag sa isang arrangement na 3 taong ka lang uupo? See? Di ba? Sinong papayag ng ganun? Sa tingin ba ninyo, papayag si Pangulong Bongbong Marcos na may ganong arrangement? Sinira lang niya yung pangalan niya. Kasiraan yun sa pangalan ng mga Marcos. Parang inamin niya, mga babayan. No, kung pumayag siya sa ganong arrangement, parang inamin ng ating Pangulo na hindi siya mananalo. Imposible yun. Imposible yun, mga kababayan. No? Imposible. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, noong nakaraang national election po, no, sa pagka-presidente, no, ay kung makikita ninyo, ang dami pong tumakbong Pangulo. Pero ilan lang yung tumakbo sa Vice President. Ang sinasabi ko doon, mga kababayan, no, maraming tumakbo para mahati yung boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para palabasin talagang sobrang lakas ng suporta ni Sara Duterte. Sino lang ba ang kalaban ni Sara Duterte sa pagka-vice presidente? Di ba? Wala naman talagang maitatapat. Oh. Tapos yung sa Pangulo natin, sino mga kalaban? Andiyan ang malakas na nakikita ko si Isko. Di ba, mga babayan? Para lang mahati yung boto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung nakikita ko dyan. Di ba? Malinaw na may plano po talaga na napatalsikin yung Pangulo natin at gawin nila na sila yung makaupo, no, sa pwesto ng mas mahabang panahon. Nagiging ganid sa kapangyarihan, mga babayan. Tapos tatakbo ng 2028 election. Ano susunod doon? Wala na. Sila na maghahari-harian sa Pilipinas pag nanalo yung mga yan, mga kababayan. Sigurado po yan. No? Sila na maghahari-harian sa Pilipinas. Pag nanalo po yung si Sara Duterte at hindi siya na-impeach ngayon 2028. Kaya nga nakikita ko, kaya ipinwesto nila si Baste. No? Kasi si Baste yung parang may pinakamalapit na resemblance dito kay kay Digong doon sa mga salita. Di ba? Si Baste wala, hindi ganong si Pulong Duterte, no, sa mga kababayan natin. Si Baste siguro. No, kasi yun yung pinakamalapit na nakikita nila na may resemblance. Sabi nga, no, na nasa 90% halos nakuha ni Baste yung ugali ni Duterte, ni Digong. Pero kayo po ba, o tatanungin, sa 2028, boboto pa ba kayo ng mga Duterte? Nasa sa inyo po yan, mga kababayan. Kayo po ang makakasagot po niyan. Okay, so sa ngayon, ito po muna yung ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta po dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.